Okay, so ito na yung ating third and last part ng tutorial. So dito, didiscuss ko kung paano install at gamitin si Tailwind sa ating mga project. So gamitin ko na lang na reference again ay yung ating project nung last, dung sa ating first and second part ng tutorial, project 501 natin. So paano nga ba siya install? Punta lang kayo class ng tailwindcss.com tailwindcss.com. Piliin lang natin class based sa ating diniscuss na nakaraan, yung 3 point something na version. So, punta lang tayo ng docs and yun, gamitin na lang natin tong ways na to para mag-install. So, pwede class, ang unang gagawin natin, syempre dapat meron kayong na-install na Node.js. Okay, para magamit natin yung mga commands na yan, npm, npx na yan. Ano? So, first thing, syempre, pagkatapos natin install yung node, copy-paste na lang natin itong mga to. So, punta lang tayo class sa ating project location. Clear lang muna natin to. Excuse. Ayan. Okay, so punta lang kayo sa project. Pinakamadaling paraan, right-click nyo lang yung project, then open integrated terminal. Ayun, lalabas na yan dyan dito. Lalabas na yan dito. Excuse. Then, i-paste lang natin yung kinapi natin kanina. Ayun. Tailwind installation. Then, yun lang kasi na mag-install. Bagal. Ayan. Install na. Ayun. So, okay na. Malalaman nyo kung okay na yan. Makikita kayo class dito na package na node modules. Okay, para matest natin kung meron na nga. So, node. Try natin pala yung sunod na steps muna pala. Initialize natin yung tailwind. Next. Enter lang ulit natin. Try lang ulit natin ma-initialize yan. Mag-create yan ng file na tailwind CSS yung config. Tignan natin. Ngayon, so na-create na natin yung tailwind config.css na to. So ngayon class, ang sunod natin gagawin, configure na natin class, kailangan kasi natin na lahat ng mga templates natin or PHP, HTML files natin na gusto nating mag-take effect yung tailwind ay iset natin dito sa loob na content. Yun sa loob nun, kagaya nung nandito sa example. So for example, copy-paste na lang natin to. Then, paste natin dyan. So ngayon class, ano ba yung mga folders dito natin na kailangan ilagay? So for example, itong mga na dapat ay or yung mga files na gagamitan natin ng Tailwind. So for example, yung nasa loob ng views. So pwede natin ilagay dito lahat ng files na nandun. So app, tapos views. Yes, idagdag na lang natin dito yun kasi PHP file yung ating mga files na nasa views. Ayun. So, para lahat yan ay pwedeng lagyan. Okay, save lang natin. Kung gusto nyo nasa admin, kasama rin, specify nyo na lang. Pwede naman natin yung class na ganito. Yan. So, mag-comma lang kayo dito. For example, admin /all tapos lahat ng extension. Or kahit yung extension lang pala natin. PHP. Wala kasi tayong HTML naman dun sa admin. Okay, so, ngayon, next natin ay ito, mag-create tayo ng file na yan. So, ang gagawin natin, ibang file ang i-create natin or ibang file name na lang.
Kasi dito tayo maglalagay sa public natin. So, mag-create tayo dito ng halimbawa, folder CSS. Tapos, inside that folder, doon tayo maglagay ng, for example, ay tailwind.css. Diyan natin class ilagay itong ipinalalagay niya. Ito. Copy, tapos paste lang natin dito. Save lang natin. Then, sunod class ay, ayun na. I-build na natin siya. Dito class, may papalitan pa rin tayo dito. Ay, sige pa, kita ko lang dito. Ito class mga to, ito yung ipapalit natin dito class, ay itong Tailwind CSS na yan. Yung location yan. So dito class, palitan lang natin class ito ng, nasan ba siya? Nasa loob ni public. Tapos dito class ay tailwind.css. Yun, ayun yung pangalan. Nasaan ba siya ilalagay pagkatapos? So sa public na rin natin ilagay yung output niyan. At ang ipangalan na lang sa output natin ay styles.css. So ngayon class, ito yung ipapaste ko sa terminal. So magkikreate yan ng file na nasa public din kasama nitong tailwind. Sorry, public CSS pa nga pala yun. Sorry. Public, so balik natin dito. Public may CSS pa nga pala yun. Sa loob pa niyan natin ilalagay CSS. So, ito yung ating copy paste. Then, yan yung ating i-paste dito. Then, enter. Yan. Na-build na natin yung style.css. Ngayon class, yun na yung gagamitin natin. Okay, lalagay natin yan doon sa mga templates natin. For example, ano ba yung ating ginamit? Or ginawang mga templates kanina. Yung nasa app, views natin, then CRUD. So, dito natin siya gamitin. For example, sa show. So, para siya magamit dyan, punta lang tayo class sa head tag, then link, then gamit ulit class si URL. Si base URL naman. Tapos pag maglalagay kayo dito ng mga images, gamitin nyo kasi si base URL. Images or maglilink kayo ng JavaScript or CSS. Yan. So, pwede nyo yung class gamitin yun. Then, base URL public slash saan na ba yung ating public slash CSS slash styles.css. I-try natin si show records. Ay, patay yata ang ating server. Patay nga. Run muna natin. Yan. So, makikita nyo class, ito na yung default. Yun na yung ibig sabihin gumana yung CSS natin. So, ayun. Meron na tayong pagbabago or meron na pagbabago to sa ating design. So, ganyan. Lalagyan nyo na lang ngayon ng design according to your taste gamit si Tailwind. So, bahala na kayo kung paano nyo i-design yung inyong activity. So, yun. Hanggang dun lang. Again, if you have question do sa mga na-discuss ko, pwede pa rin naman kayong lumapit sa akin para maayos natin kung may mga concerns kayo, lalo na dun sa framework. So, yun, thank you and happy coding. Goodbye.